Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pojan Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa mga gawa, chapter 17 verse 25. Sinasabi dito na, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod sa tao. Sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Ayon sa karamihan sa mga teolohikong interpretasyon, ang Diyos ay tinuturing na ganap na nasisiyahan sa kanyang sariling pag-iral. Ibig sabihin, siya ay kumpleto at perpekto sa loob ng kanyang sarili na nangangailangan ng anumang panlabas upang mahanap ang katuparan o kaligayahan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kabutihan at sumakatuwid ay nakakaranas ng ganap na kasiyahan sa kanyang sariling pagkatao. Ang Diyos ay madalas na inilalarawan bilang asayti. Ibig sabihin ay umiiral siya ng nakapag-iisa at hindi umaasa sa anumang bagay para sa kanyang pag-iral o kaligayahan. Ang konsepto ng pagiging perpekto ng Diyos ay nagpapahiwatig na wala siyang pagkukulang at ganap na kontento sa kanyang sariling kalikasan. Dahil ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng bagay, hindi niya kailangan ng panlabas na pagpapatunay o pag-aproba upang makaramdam ng kasiyahan. Nilikha ng Diyos ang mga tao, hindi dahil sa pangangailangan, ngunit dahil gusto niyang maranasan ang kagalakan ng paglikha ng mga nilalang na maaaring magmahal, sumamba at makapag-ugnayan sa Kanya, na mahalagang bahagi sa Kanyang sariling kaligayahan at katuparan. Ang Diyos ay tinuturing na isang nilalang na perpektong pag-ibig at kagalakan, at ang paglikha ng mga tao ay nakikita bilang isang pagpapahayag ng kagalakan na iyon. Ang layunin ng ating pag-iral ay hindi lamang upang maging masaya, ngunit upang makahanap ng tunay na kagalakan sa pagkilala at karanasan sa Diyos. Para sa kanyang kasiyahan ay hindi nangangahulugan na nilikha ng Diyos ang mga tao upang aluin siya, ngunit sa halip ay natutuwa siya sa gawa ng paglikha ng mga potensyal para sa isang relasyon sa kanyang nilikha. Ang ibig sabihin ng pamumuhay ng pagsamba ay punuan ng kagalakan, ay aktibong iaalay ang iyong buhay sa mas mataas na kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong kilos, iniisip at salita. Habang sabay-sabay na nakakaranas ng malalim na pakiramdam ng kaligayahan at kasiyahan na nagmumula sa iyong koneksyon sa kapangyarihang iyon. Sa esensya, paghahanap paghahanap ng kagalakan sa mismong gawa ng pagsamba at pamumuhay ayon sa spiritual na paniniwala. Ito ay tungkol sa pagsasama ng iyong pananampalataya sa bawat aspeto ng iyong buhay na umahantong sa isang kasiyasiya at masayang pag-iral. Ang pagsamba ay hindi lamang limitado sa panalangin o mga relihiyosong seremonya, ngunit sumasaklaw sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mundo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa bawat pagkilos na posibleng isang gawa ng debosyon, ang paghahanap ng kagalakan sa pagsamba ay nagmumula sa isang malalim na pakiramdam ng koneksyon sa iyong mas mataas na kapangyarihan na humahantong sa panloob na kapayapaan at kasiyahan anuman ang panlabas ng mga kalagayan. Ang isang mahalagang elemento ng masayang pagsamba ay ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga pagpapala sa iyong buhay, pagpapahayag ng pasasalamat sa iyong Diyos, at ang paglinang ng isang positibong pananaw sa buhay kahit na sa panahon ng mga hamon na isang paraan upang manatili ang kagalakan sa iyong pagsamba. Kapag namumuhay ka sa pagsamba, mayroon kang malinaw na layunin at direksyon, maaaring pagmulan ng matinding kagalakan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Projan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.